Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isang namang episode ng aking talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Veritas. Mayroon po tayong Facebook page nito, mayroon din po tayong YouTube channel. Kung saan man po kayo nanonood ngayon, sa Facebook man po o sa YouTube, magandang araw sa inyo. Ito pong aking bagong social media platform na ito, pumipili po ako ng isang topic. Dinidiscuss ko po dito para malaman natin ang buong katotohanan dahil naniniwala po tayo na tanging ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. O ito mga kabunyog, ang topic ko ngayon, o itong tatlong mga kilala, kagalang-galang na mga dating mahistrado, mga retired associate justices ng Korte Suprema, ay lahat sila nagsasabi. Itong si dating Associate Justice uh, uh, Carpio Morales, si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, si retired Associate Justice Adolfo Ascona, mga legal experts ito. Pareho sila, lahat silang tatlo ay nagsasabi na um, ang tungkol sa pagkaka-reverse o binaliktad ni dating Ombudsman Martires, ang dismissal order ni dating Ombudsman at dating Associate Justice ng Korte Suprema na si Conchita Carpio Morales, ayon sa tatlong mga mahistradong ito, mga dating mahistrado, hindi pa rin ligtas si Villanueva sa ito, hindi pa rin siya ligtas. Pwede pa rin siyang mapanagot sa kanyang mga sala at krimen na nagawa, na naging subject nga doon sa dismissal order ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016. Maalala natin na itong si Joel Villanueva, congressman pa lang siya noon, Sagip Party List representative, nakaupo siya sa Kamara, mga taong 2005 yata yon. Tapos nung 2008, nadawit siya sa anomalya dito sa PDAF, yung kay Napoles, yung mga ghost na mga livelihood ng mga NGOs, yung kanyang 10 million, na PDAF, Priority Development Assistance Fund, ay linagay niya sa isang NGO na ang pangalan ay Aaron Foundation. Yun pala, ghost NGO ito. Napoles na NGO. O ngayon, lumabas, ghost yung NGO, ghost yung proyekto, yung livelihood projects na dapat punduhan ng kanyang PDAF. Kaya siya ngayon nakasuhan. Kaya may kinaharap siyang criminal case. At the same time, o kasabay nito, may kinaharap din siyang administrative case dahil sa grave misconduct, serious dishonesty, at conduct prejudicial to the best interest of service. Ang desisyon ni Conchita Carpio Morales noon, ay i-dismiss siya from service. Mayroon pang criminal case na isasampa sana sa kanya sa Sandigan Bayan. Ang problema dito, ang ginawa pala ni Martires, ito palang mga kasong ito ni Villanueva, reverse niya yung dismissal order ni Carpio Morales, ni-reverse niya noong 2019. Dinismiss niya rin yung criminal case noon ding 2019, parehong petsa, July 31, 2019. Ang problema dito, hindi ito pinaalam sa publiko. Ang nakakaalam lang, si Villanueva lang at saka si Martires. Kaya ngayon, nagiging mainit na issue ito. Ngayon lang nalaman ng ombudsman ni Boyeng Rimulya na reverse na pala yung dismissal order ni Carpio Morales, reverse pala ni Martires at dismiss na pala yung criminal case din. Kaya ito ngayon yung pinag-uugatan ng kaguluhan. Ang tanong ngayon, pwede pa bang mabago yung desisyon ni Martires na yon? Pwede bang mapanagot si Villanueva at si Martires doon? Ang maraming interviews na. In-interview si Conchita Carpio Morales, in-interview si Carpio,
in-interview si Ascona. Actually, naging mainit uli ang issue na yan dahil sa isang interview kay Conchita Carpio Morales. Si Karen Davila yata ang nag-interview noon. Ang sabi ni Conchita Carpio Morales, isa sa mga dahilan bakit grabe ang korupsyon sa bansa. Kasi may mga desisyon na dumaan sa mga legal proceedings, hindi naman na-i-implement. Ang isa sa mga binanggit niya, yun ngang desisyon niya noong 2016 na dismissal from service kay Joel Villanueva. Hindi naman inimplement. Nakatakbo pang senador, nakaupo bilang senador, at nang pinadalhan ng sulat ang Senado para i-implement, hindi naman inimplement ng Senado noon sa ilalim ni Coco Pimentel bilang Senate President. Kaya sabi ni Conchita Carpio Morales, yun nga ang malungkot eh. Hindi naman na-i-implement ang mga desisyon. So, nang maupo bilang ombudsman si Boyeng Rimulya, tinanong siya doon, anong masasabi niya doon? Nagdesisyon ngayon si Boyeng Rimulya, i-implement yung desisyon na yun. Kaya lang, nang susulatan niya na ang Senate President, si Senate President Soto, para i-implement yung desisyon na yon, lumabas ngayon si Martires. Sinabi niyang, reverse na yan. Ni-reverse ko na yan noong 2019. Dismiss na rin yung criminal case. Dito na ngayon nabigla si Rimulya. Nabigla rin ang publiko. Bakit hindi pinaalam? So ngayon, ano ang sabi ni Ascona? Sabi ni retired Justice Ascona, may pananagutan dyan si Martires. Kung hindi nakalagay yung desisyon na yon sa records ng kaso, doon sa tinatawag na rulyo, hindi valid yung promulgation niya. So, ibig sabihin, pwede pa rin ituloy ang kaso. Kung hindi nakalagay yung desisyon sa rulyo ng kaso. Kasi dapat nakalagay yan sa rulyo eh. Kung hindi linagay yan sa rulyo ng kaso, invalid yung promulgation. So, pwedeng magtutuloy-tuloy pa yung kaso na yan. O, yan ang paliwanag ni retired Associate Justice Ascona. At sabi ni retired Associate Justice Ascona, pwede ring managot yan si Martires. Pwede siya diyang managot. Kasi kung talagang may siya, in bad faith yung ginawa niya. Kasi sabi ni Ascona, unusual, napaka-unusual nung ginawa. Bakit hindi pinaalam sa publiko? Kaya pwedeng yung kanyang pensyon ay matigil. Kasi kung ginawa niya yon bilang pagpapanagot sa kanya, ay pwedeng ma-forfeit ang kanyang tinatanggap na pensyon ayon kay Ascona. Nung tinanong naman si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, kung mapatunayan na yung desisyon na yon ay hindi pinaalam sa prosecution, kasi dapat anumang desisyon, alangan namang ang papaalaman mo lang ng desisyon ay yung respondent o yung defendant, si Villanueva. Siya lang ba ang dapat makaalam ng desisyon? Dapat yung prosecution din ay alam din ang desisyon. Ngayon ang tanong, pinaalam ba ni Ombudsman Martires o ng Ombudsman noon yung desisyon sa prosecution? Kasi kung hindi alam ng prosecution yon, hindi sila na-notify ng desisyon na yon, pwede ngayong mag-file ng motion for reconsideration ang prosecution para buhayin uli ang kaso. So yan mga kabunyog ha, yan ang paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kaya ang importante dito, alamin talaga ang records ng kaso. Ano ba talagang nangyari? Nabigyan ba ng kopya ang prosecution ng desisyon na yan? Nakalagay ba talaga ito sa rulyo ng kaso? Tulad ng sinabi ni Adolf Ascona, dapat nakalagay yan sa rulyo. Kung hindi valid yung promulgation ng desisyon. Kung hindi naman na-notify yung prosecution, invalid din. Kasi dapat alam nila yan. Due process, dapat alam ng prosecution yung naging desisyon. Kung hindi, pwedeng buhayin uli ang kaso. Motion for reconsideration. Kaya ang sabi ni dating Associate Justice ng Korte Suprema, Conchita Carpio Morales, dating ombudsman din, sabi niya,
Ang advice niya kay Ombudsman Boying Rimulya, balikan ang records ng kaso. Yun ang pinaka-importante. I-review uli ang records ng kaso. Tingnan, ano ba talagang nangyari. Kaya itong mga anong ito, mga ano na yan legal luminaries na yan, legal experts. Lahat sila nagsasabi, hindi paligtas dito si Villanueva. At kahit si Martires ay pwedeng mapanagot. Depende sa pag-iimbestiga. Kaya dapat imbestigahan ng ombudsman. Kung maganda nga, dapat ang Senado imbestigahan din yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang ano dito, hindi ligtas, hindi paligtas si Villanueva. Huwag niyang isipin na desisyon na ni Martires yun, wala nang habol sa kanya. Mayroon pa. Posible pang mabuhay uli ang kaso. At kahit si Martires, posibleng mapanagot. Galing yan sa mga paliwanag ng mga legal luminaries, legal experts, mga retired associate justices ng Korte Suprema. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.